Apologies. So, yan. Ngayon lang. So, the campaign type overviews, again, ito yung mga campaign type, ano yung objective niya, and the example of uh, campaign objective statement. So, we have the awareness again, and then ang objective dito is to increase brand visibility or maging familiar, tumaas, ma-increase yung familiarization ng target audiences doon sa brand. Example ng statement is raise awareness of a new product by 30%. Yan. Um, kapag may medyo mamaya ma-discuss natin yung measurement, no, para maging measurable ito. Yan. Pero kasi yun yung isa sa mahalagang question or mahalagang bagay kapag gumagawa tayo ng statement. To sabi nga rin dapat smart, no? Dapat specific, um, measurable, ayan, achievable, and then relevant and time bound. Dapat ganun yung ating objectives. So, yung dito sa raise awareness of new product by 30%, paano ba natin siya may measure? Yun yung mamaya subukan nating mapag-usapan. So, but before that, proceed muna tayo sa iba pang campaign type. We also have a campaign type called advocacy. Ayan. Pag sinabing advocacy, it is usually a campaign that support societal causes. Ayan. Example of the statement is increase public support for clean water by 50%. And then we have the relationship building, ayan, engage stakeholders, improve customer satisfaction by 20%. So another is the crisis management, which has an objective of restore brand reputation. So usually, kapag crisis management, meron kang ginagamot na bahagi ng iyong brand identity or reputation, no? Gusto mo i-restore o kaya ay ayun, yung pinaka-tamang word kasi is restoration eh. O maibalik yung reputasyon o maibalik yung pagkakakilanlan ng brand. And lastly, yan, yung CSR or corporate, uh, nakalimutan ko yung term ng CSR. Yan, corporate image, yan, increasing positive sentiment by 35% through community efforts. Yan, community service response ata parang gano'n. Basta CSR yung tumutulong, no? Ayan. Tingnan natin ng maigi. Pag sinabing public relation, hindi siya ang ano kasi natin ang common mindset kasi or common knowledge natin pag sinabing public relation, more on do sa relationship building lang. Yung parang ganun yung engaging lang with stakeholders o kaya doon lang sa awareness. Pero in reality, syempre, kasama sa pagkakaroon ng public relation is yung CSR, yan yung mga pagtulong, then also yung crisis management kasi may mga pagkakataon na yung brand sikat naman na ayan, corporate social responsibility. Thank you po. Ayan, CSR. May mga pagkakataon kasi na yung brand, meron lang siyang parang negative or meron siyang sakit lang yung brand. Kaya hindi niya kailangan talaga ng rebranding, kundi ang kailangan lang niya is crisis management. Which is part of the public relation instead of advertising. Ayan. And of course yung advocacy, no, may mga advocacy kasi na pwedeng matap or magamit, no, ng isang brand or related yung kanyang brand doon sa mga advocacy na yon na pwede niyang magamit para makatulong mag-create ng positive uh, image or reputation doon sa kanyang audiences. For example, kung ikaw yung ang brand mo ay tubig, ayan, yung mga advocacy na related sa water conservation o kaya ay yung save the water, mga ganyan, mga about sa earth, yan, earth water na mga advocacy, pwede mong gamitin yun. Pwede ka pong suportahan yun para makapag-build ka ng positive reputation. Yun. So hindi siya laging about awareness, about relationship building,
Ayan. Kasama rin sa public relation is yung pag pag-tap ng mga advocacy, 'yan, resolba or yung paggawa ng crisis management, yung pagmamanage ng mga crisis para maibalik yung pangalan, yung reputasyon na nasira. And lastly, yung enhancing corporate image through community um, s- ano service, parang ganon. Yung yan, corporate social responsibilities. Yan, corporate and social responsibilities. Okay. So, next. Ito lang ah. So, first is the awareness campaign. So, the primary goal is to increase awareness. Public relations, PR campaigns, primary goal is to increase awareness about a brand or product, often aiming to for a specific percentage increases within defined demographics. So, diyan pumapasok yung sinasabi natin, pagiging specific niya, pagiging time-bound, and pagiging measurable niya. So, the strategies might involve social media outreach. Ano yung pwede nating gawin para ano yung pwedeng maging gawin during awareness campaigns? Yan. Strategies might involve social media outreach, influencer partnership, and crafted press releases to leverage existing networks for maximum reach. Yan yung pwede mong gawin. On tactics to implement naman, there are tactical actions can include organizing events, and generating content marketing materials, paggawa ka ng mga content marketing materials, and running targeted advertising campaigns. So pwede kang gumamit ng mga tactics na yan o kaya strategies for awareness. Pag napansin ninyo, these strategies for awareness, ito yung mga already ano na, o kumbaga traditional media. Yan, or sabihin natin hindi traditional media, yung pinaka usual for awareness o kaya yung pinaka ginagamit sa panahon ngayon. Ayan, yung social media outreach, yung ibig sabihin pag sinabing social media outreach, you will have pages hindi lamang sa isang social media kundi multiple social media channel, no? Hindi ka lang sa Facebook, kundi may Instagram ka na, may TikTok ka pa, meron ka pang kung ano, Twitter, iba't ibang mga social media para maging available o parang meron kang bahay sa bawat social media application. Kung meron kang profile, ganon. Another is the influencer partnership. Nauuso yan sa panahon ngayon since dumadami na yung mga influencers at ang kailangan mo lang gawin diyan ay i-track mo yung tamang influencer doon sa brand mo, no? Yung karapat dapat hindi pwedeng kung sino-sino lang na influencer yung pinipili mo kahit hindi bagay doon sa ano mo brand mo ay itatap mo, no? Hindi ganoon. Kundi talagang aaralin mo kung sino yung target audience mo and um, get in an influencer na hinahangaan o pina-follow talaga ng target audiences mo. Another, yung doon naman sa ano, yung press releases, ayan, kasama sa trabaho natin yung paggawa ng press releases. Na isinesend natin ito sa mga traditional media o kaya mga newspaper, television, or radio. So, ang pahalaga nito eh dapat meron kang network na tinatawag o meron kang contact ng mga tao, mga bahagi ng network ng mga media agencies para mabilis na kumakalat yung press releases mo o yung information galing sa iyo. Kaso alam nyo, pagka may press release, hindi naman talaga yan libre. No? Minsan yung press release, meron niyang, kumbaga paid advertisement kasi yung ganyang press releases eh. Kapag hindi ka kung halimbawa taga-PR ka ng brand, tapos wala kang padulas dun sa, sinendan mo ng press release, may chances na hindi rin yung lumabas yung press release na yon. Kasi kailangan binabayaran mo sila. Yan. On the other hand, yung sabi nga niyan, you can organize events, pwedeng online event, o kaya ay pwede rin namang physical or nandun sa location na event.
Depende, no? Depende dun sa target market mo. Kung saan, nasaan yung target audiences mo, doon ka magsasagawa ng mga event. And of course, yung paggawa ng content marketing materials and running a targeted advertising campaign. Yung paggamit mo ng mga Meta or ng Google Ads. On the advocacy campaigns naman, yan, the objective of advocacy campaign is to garner support for social causes, often targeting specific demographics to influence public opinion. Sa yun yung advocacy campaign, no? Ang gusto niya ay makakuha ng suporta, no? Galing sa mga customer mo, target audience mo, ayan, for social causes. 'Di ba? Yung meron kang target audience, tapos gusto mo makilahok, parang nagiging ano kaparaanan ng mga audience mo na sali sila doon sa advocacy, maka-join sila doon sa advocacy. 'Di ba yung katulad ng Jollibee? Yan, dati may time yung Jollibee, yung strollers. Alam ko hanggang ngayon ata may strollers pa rin sila na araw or may time pa rin sila na strollers sila. Ayan. Ang aim nila is para mabawasan yung consumption ng plastic. Ngayon, yung mga tao naman, sinusuportahan yun, yung mga kumakain sa Jollibee, 'di ba? Ayan, hindi sila gumagamit ng straw. Yun. So, yung iba naman, nakikita na pagkakataon yun eh. Parang pagkakataon para makilahok doon sa advokasya na tinatawag. Di ba? So, ayaw mo gumamit ng plastic, pupunta ka doon sa mga hindi gumagamit ng plastic. Ganun yung sistema. So, the strategies for advocacy includes collaborating with NGOs. Ito, malaking bagay ito, yung pag-collaborate, pag-donate, o kaya pakiki-collaborate nga no, sa mga non-government offices and influencers. Yan, while also leveraging media to highlight important advocacy message is crucial. Ayan. Yan. Yung paggamit ng media, gumagamit ka ng social media, gumagamit ka rin ng mga iba pang mga traditional media, ayan, to highlight important advocacy para ipakita mo na ay ano kami kasali kami sa advokasya na ito, 'di ba? Kasi pagkakasali ka sa isang advocacy, yung brand mo kasali sa isang advocacy, yung mga supporters nun, malaki yung chance suportahan ka rin, no? Suportahan din yung brand mo. So implementing public service announcement is also a way para sa advocacy campaign. Yan yung mga brand mention kapag public service announcement. Halimbawa, sasabihin ng message, um, at conserve water. Yan. That announcement is brought to you by, yung mga ganon, yung mga brought to you by, pwede ka ring makisali doon, no? Yung magbabayaran mo yung pag-ere ng isang advocacy advertisement. Tapos, brought to you by. Pag sinabing brought to you by, yung brand na yun yung nagbayad para umere yung public announcement na yun. Organizing community rallies, yan. Dahil PUP yan tayo, di ba? Ayan, de joke lang. Mga rallyista, di gano'n. Organizing community rallies, yung pagtitipon, hindi naman yan required na na mag-rally, magsisigaw kayo doon, no? May mga community rallies yung parang mga pagtitipon lang. Ayan, yung mga pagtitipon na yun, mga fun run. Ayan, mga fun run, community rallies yan. Ano pa ba? Yung mga, halimbawa, mga drive, mga cleaning drive. Yan, mga community rallies yung tawag natin dyan. Nakakatulong yan for advocacy, no? Advocacy campaign. Pwede mong gamitin yan para makasali yung brand mo na hinahawakan, showing na sinusuportahan mo o sinusuportahan ng brand mo yung ganyang klase ng advokasya. And utilizing storytelling on social platform are common tactics. Yun yung paggawa ng mga kwento, mga medyo mahabang advertisement. Yan. Mga may kwento na mga advertisement, tapos pinopost sila sa social media. For relationship building campaigns naman, ano yung objective nito? And these campaigns focus on enhancing the organization's bond with stakeholders, seeking measurable improvements in customer interaction. So,
Relationship building wanted the organization create an organization bond with stakeholders. When we say stakeholders, hindi lamang ito yung customer, no? Pati yung mga ano mo, pati yung mga suppliers mo o yung mga resources ng iyong brand. Kailangan meron ka ring maayos na relationship with them para magkaroon ng improvement, no? Para kasing ang concept niya pag hindi mo pinapansin o kaya wala kang maayos na relationship dun sa sources mo, malaki yung chance na um, hindi ka i-priority ng resources mo. Ayun, paano pag wala kang resources, hindi wala ka ring material, 'di ba? Wala ka ring ibebenta, wala ka ring produkto. So you have to build a good relationship with your other stakeholders bukod sa customer. Wait lang. Okay. Okay. Hello. So under relationship building campaigns, what is strategies you can do? Incorporating personalized communication and engagement through relevant content is a key strategy for strengthening this connection. So kailangan mo ng no, personalized communication, kailangan makausap mo ng personal. Iba-iba kasi yan. Siyempre, iba-iba yung pakikipag-usap mo sa mga different stakeholders. Hindi pwedeng pare-pareho lang yan. Iba yung kausap mo yung customer, iba yung kausap mo yung supplier, iba pagkausap yung iba pa, no? Yung kung halimbawa yung produkto mo maraming supplier. Ayan, iba-iba yung paraan ng pakikipag-usap sa kanila. So, kailangan meron kang tailor fit na communication, personalized communication sa bawat kakausapin mo. The common tactics include newsletter. So, may mga pinapadalahan ka ng newsletter, itong mga mayayaman kapag ka ang produkto ay mamahalin at kailangan ng kailangan ng matinding desisyonan, no, kailangan yung content mo ay maraming information kasi this information are relevant for creating decision, making decision. Kaya pag napansin niyo, um, kapag mga mamahalin na mga produkto, mga kotse, bahay, lupa, ganyan, usually yung selling niyan is mga newsletter para magbigay ng marami munang informasyon, and this information can help the consumer to make decision and make a purchase. VIP invitation, yan, creating an event and then meron kang listahan ng mga VIP, no, ilalagay mo sila doon. Ayan, para ma-feel nila na maganda yung pakikitungo sa akin itong brand na ito, no? Kaya tatangkilikin ko siya. Ganun yung ginagawa, no? Creating VIP invitations to events and targeted social media interaction to foster greater loyalty. So, gagawa ka ng event tapos yung mga pakiramdam mo konti na lang bibili na, i-VIP mo sila. Gagawin mo silang VIP. Another is the crisis management campaigns. So yung kanina relationship, madali lang naman yun. Yan, this in the crisis management campaigns, it focused primarily on mitigating damage to the organization's reputation during a crisis, aiming for quick recovery. Again, kapag ka may crisis management, yung sasabi namin na golden hour, yung golden hour, yun yung first hour ng magsimula yung crisis. Kailangan within an hour makapag-react ka. Kasi pagka hindi ka nakapag-react o kaya hindi ka nakakilos ng dapat mong ikilos, maaaring magresulta yun sa mas matindi pang krisis. Yan, halimbawa, you mitigate the damage uh, to the organization reputation during a crisis, aiming for quick recovery para makabalik agad or maibalik agad yung nasirang reputasyon. So ano yung strategies na ginagamit diyan? Number one is transparent communication is critical.
as is preparing key employees to act as a spokesperson to maintain trust. So, nasira na yung tiwala, ang gagawin mo, kailangan marami kang i-train or maraming nakahanda doon sa empleyado mo to be a spokesperson. How can you make them a spokesperson? If by doing or by teaching them the honest, transparent communication, no? Or kung ano talaga yung information para iisa kayo ng alam. Tandaan niyo yan, no? Kapag mayroong crisis, dapat iisa kayo ng alam para anyone can parang makakumbinsi na tama yung sinasabi ninyo at reliable kayo kasi marami kayo nagsasabi. Kapag iba-iba yung sinasabi ng empleyado sa isang kumpanya, yun magulo yun. Ibig sabihin hindi maayos yung communication. Mayroon lang iba na nakakaalam ng communication, may iba naman na hindi. So iwasan ninyo yun. Dapat transparent kayo, no? Sa lahat ng empleyado ninyo para kapag dumating yung crisis, pare-pareho kayo ng actions. Another is the regular media updates and community outreach, engagement with stakeholders through reliable channels are recommended tactics. Yan, so update mo ng update kasi may mga followers ka o yung mga consumers ka na naghihintay ng sagot. Ayan, so kailangan like mayroong update. Kasi pagka iniwala mo sila ng hanging o kaya ay hindi naniniwala sa'yo, hindi ka sure kung may babalikan ka pa. Yan. Lastly is the CSR campaigns. So these campaigns aims to showcase the organization's commitment to ethical practice and enhance community relations. So a strategist is partnering with community organizations and focusing on social and environmental responsibility are key strategies. While for the tactics naman, engaging in volunteering activities, organizing community events, and promoting projects through media coverage can enhance visibility and reputation. Yan yung mga pwede nyong gawin. No? So, you enhance volunteering activities, yung mga empleyado mo, isama mo sa pagtatanim ng puno, ayan, o kaya gawa kayo ng organizing community events, mga uh, mga feeding programs, o kaya ano pa ba, mga community, mga magtuturo, no, magtuturo ng hanap buhay, mga ganyan. So, these are the tactics that you can do in CSR, yung corporate responsibility. Now, ano ba yung important, yung campaign stages na tinatawag? Yan. Effective PR campaigns undergo systematic stages from research to evaluation, ensuring true understanding and execution. So ito yung mga steps or stages ng campaign. Each stage, whether planning, implementing, or evaluating, contributes to overall campaign success and alignment with goals. So number one, what is the importance of research and analysis? 'Di ba? Ano na ba kayo? Third year na kayo, no? Magti-thesis na kayo. So pag nag-thesis na kayo, dito papasok ngayon yung skill na makukuha ninyo sa thesis. Itong subject ninyo, itong course ninyo, dapat maano kayo mag-research kasi napakahalaga ng research and analysis kapag gumagawa ka ng ng PR campaign, no? So research is essential in understanding the current environment, audience perception, and organizational needs. So pag hindi mo kayang maintindihan itong mga bagay na yan, yung current environment, audience perception, and organizational needs, through reading metrics o kaya understanding the metrics ng social media, for example, mahihirapan kayo. So, kailangan marunong kayo mag-process ng mga data coming from the research and analyzing it. Yan. Ito yung significance of the research. So, the first stage is the setting objectives. Napag-aralan natin to, no, yung crafting smart objectives. Yan, dapat setting clear objective using smart criteria, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound, help ensures meaningful outcomes and accountability.
Next stage is planning strategies. Yan, developing effective strategies. So strategic planning involves detailing methods to achieve objective and determining budget allocations and selecting tactics aligned with campaign goals. So pinaplano nyo na rito, ayan, paano nyo matutupad yung inyong mga objectives, yung budget ninyo, magkano at magkano ang iaalat ninyo. Ayan. And also, yung tactics na kailangan nyong gawin para mas ma-achieve ninyo yung inyong goal o yung campaign goal. After the planning is, of course, the implementation. So, ano yung implementation? Siyempre, meron na tayong objectives, setting up the objectives. Stage number 2 is planning. Stage number 3 is implementation. Ayan. So, successful implementation requires clear scheduling, nakabase yan doon sa planning ninyo, and coordination between teams to ensure all actions aligned with overall strategies. Hindi kayo pwedeng magkanya-kanya ng desisyon. Kailangan pare-pareho yung inyong layunin, pare-pareho kayo ng gustong kailangan gawin or somewhat hindi pare-parehong ano. Kumbaga yung inyong gagawin ay nagtutulungan para ma-achieve yung goal. Kung ano yung inassign sa iyo, yun lang gagawin mo. 'Di ba? Kung hindi mo na naka-assign sa iyo, huwag mo na pakialaman kasi maaaring makagulo lang 'yon. Ayan. Kasi hindi nagkakaroon ng alignment, nawawala, nadi-disalign yung nangyayari, nadi-disalign kasi yung isa humihiwalay, gumagawa ng sariling diskarte. Hindi dapat ganon. Kung meron kayong diskarte, dapat sa meeting pa lang, sa planning pa lang, dapat sinasabi nyo na para malaman ng buong grupo kung ano pang pakinabang ang pwede nyo may offer doon sa grupo, sa plano. So maintaining flexibility during execution allows adaptations in response to unforeseen challenges or changes in the environment. Ayan. So although totoo naman na may mga pagkakataon na may mga kailangan yung adaptation, ayan, kailangan maging flexible kayo, pero whatever move you're about to do, sabihin mo yun doon sa mga head o sa head no ng campaign ninyo kasi tandaan ninyo na hindi kayo pwedeng magdesisyon ng basta-basta unless kayo yung pinakamataas, 'di ba? Kung pag kayo yung pinakamataas, hindi magdesisyon kayo, bahala kayo sa buhay niyo, pero kapag ikaw ay nasa ilalim lamang, lagi ka magre-report doon sa nasa itaas mo. Tandaan niyo 'yan. Kasi alam niyo, madali lang ang PR, ang public relation, ang advertising. Humihirap lang 'to dahil doon sa mga nasa itaas. Minsan yung nasa itaas maraming arte. Pero kailangan yung unawain na kaya sila maraming arte kasi maaring matagal na rin nilang ginagawa 'yon, 'di ba? So, it's okay to be flexible, pero hindi pwedeng lagi kang flexible. It's okay to adapt, pero mag-a-adapt ka lang kapag kinakailangan mo nang mag-adapt. No, pag may nababasa ka na ng mga important information. Yan. We have different evaluation metrics. Kung kayo ay familiar sa mga online metrics, ito yon, no? We have the reach, the engagement, conversion rate, sentiment analysis, and the ROI. Ito yung kanilang description and ito yung kanilang importance. Yeah. So reach our total audience exposure, engagement, interaction rates, ilan yung share, like, comment, ayan, engagement yan. Conversion rates are action taken by the audience. Gaano karami yung gumawa nung call to action mo? Halimbawa, buy, buy now, yun yung iyong buy now, yung inyong call to action. Ilan yung bumili? No, that's the conversion rates. Ilan ang nakakita, ilan ang na-reach, ilan ang nag-engage, pero yung conversion rate, ilan yung gumawa ng specific action na pinagagawa mo. Okay? And another is the sentiment analysis, yung audience perception. The sentiment analysis can be uh, understood by the metric itself, by the Meta o kaya itong Google
Google Ads, kaya nilang ipaliwanag yung sentiment analysis. Pero the sentiment analysis simply is reading the comment section. Ayan, ano yung laman ng comment section? Are the comments positive? 'Di ba? Are the comments negative? How many among the comments are negative or positive? Yun yung sentiment analysis. Ina-analyze natin kung ano yung sinasabi ng mga audiences about sa inyong content o kaya yung inyong campaign. And lastly, the return on investment. Ayan, magkano na ang bumalik doon sa inyong investment o doon sa unang halaga na ginagamit ninyo panggastos. So here are sample objectives. Ayan, sabi niya objective for advocacy campaign. Example, boost awareness for policy X by 50% among target demographics within a year using social engagement. So let's see, kung smart ba itong objective na ito, no? Specific ba? Yan. I think it's yes. Boost awareness for policy X. Hindi lang na yung X na lang yung brand halimbawa by 50%. Yan. Measurable ba? I think it's measurable, no? Yung malalaman natin yung awareness siguro possibly dahil sa likes or share. Ayan. Kapag ka nilike mo kasi ibig sabihin you are aware, 'di ba? Ayan. Um it's measurable. Achievable ba ito? I think it's achievable kasi within a year, no? Imagine mo 50%. Kung halimbawa, meron silang 10,000 na 10,000 na followers within a year, kailangan maging maging 15,000 kasi 50% 'di ba? Achievable ba? Relevant ba? It's relevant, no? Kasi pagka mas aware yung consumers ninyo, mas malaki yung chance na marami yung bumili sa inyo. And lastly, is it time bound? Yan, meron bang word na about sa time dito? Meron, no? We have the year. Okay, so dapat smart lagi yung inyong objectives. The smart mas smart yung inyong objective, mas siya, mas madali sa inyo. No, kasi kaya tayo nahihirapan ma-achieve yung gusto nating mangyari kasi unang-una hindi malinaw sa isip natin eh. No? Hindi magulo pa isip natin, hindi natin alam kung anong gusto natin. Kaya hindi natin alam kung na-achieve ba natin o kaya ba nating ma-achieve yung gusto nating mangyari. If we want to achieve something, kailangan maging vivid or malinaw, clear sa isip mo kung ano yung gusto mong mangyari. Kahit sa personal ninyo, tandaan niyo yan. Like ko naman sinasabi atin, hindi ko alam kung nasabi ko na ba sa inyo. Pero if you have a dream, no, you have to dream it vividly. No, meron kang gusto mangyari, gusto mo yumaman, gusto mo maging milyonaryo, 'di ba? Ayan, gusto mo matupad yung pangarap mo. Dapat yung pangarap mo, yung gusto mo mangyari, malinaw na malinaw sa isip mo. Bakit? Kasi if it's clear in your mind, your body will follow, no? Your body will do anything he can do para ma-achieve mo yung pangarap na malinaw mo nakikita. If you are not sure kung ano yung gusto mong pangarap, paano mo matutupad yung pangarap mo, di ba? So, ayun, kailangan malinaw at kailangan may time bound. Kasi madaling mangarap di ba? Ang challenge, kaya mo bang matupad yung pangarap on this time bound, di ba? Ayun. And practical exercises, ayan, engaging learning through exercises. Hindi ko na ipapagawa sa inyo yan. And conclusion and review. In conclusion, understanding PR campaign types, stages, and the importance of strategic planning is crucial for successful public relations efforts. So, I'm expecting na sa papel ninyo na ipapasa on your midterm, no, meron siyang laman na campaign in any of these 5 campaigns na pinakita ko, no? At least one among these. Hindi pwedeng wala kayong uh, category ng campaign sa papel ninyo. Okay? So, decide properly.
Meron ba kayong tanong? Gustong linawin? Gusto nyo ba ng away?